Medyo nagalit si Rong Bingxiao at nakipagtalo, ako ay isang inapo ng pamilya Rong Bingxiao. Ito ang teritoryo ng aking pamilya. Bakit hindi ako makapasok? Kilala ng sundalo ang pagkakakilanlan ni Rong Bingxiao at alam niya na ang batang kaharap niya ay ang magiging pinuno ng pamilya Rong at ang kanilang magiging amo. Magalang siyang sumagot, Young Master Rong, ganito ito. Ang pasukan ay naiset up upang ang mga otorisadong tao lamang ang makapasok. Ang sinumang walang kaukulang otorisasyon na pumapasok ay magti-trigger ng alarma. Sinabi ni Rong Bingxiao, kung gayon, bigyan mo lang ako ng pahintulot. Well, ang sundalo ay inilagay sa isang mahirap na posisyon, hindi niya pinahihintulutan ang mga tao. Anong meron? Anong nangyayari? Lumabas ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng militar. Ito ang taong namamahala dito, ang mataas na ranggo na babae mula sa pamilya Rong, si Lee Sujay. Sujay. Masayang kumaway si Rong Bingxiao kay Lee Sujay. Pamilyar na pamilyar din siya kay Lee Sujay. Sa tuwing may oras sila, magkasamang manghuli sina Rong Bingxiao, Lee Sujay at Ban Luming. Si Lee Sujay ay nagulat at nagtaka nang makita si Rong Bingxiao. Young Master Rong, bakit ka nandito? Hindi nangahas si Rong Bingxiao na sabihin na narito siya para patayin si Jordan. Sa halip, sinabi niya, narito ako para hanapin ang aking ama. Nandito siya, hindi ba? Sinabi ni Lee Sujay, halos 2 linggo nang wala si Master Rong. Hindi ka takatakang nag-aalala ka sa kanya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din siya. Ayaw sayangin ni Rong Bingxiao ang paglalakbay na ito. Kung kailangan kong piliting pumasok, pipigilan mo ba ako? Well, si Lee Sujay ay nasa isang mahirap na posisyon. Desidido si Rong Bingxiao na maghiganti para kay Ban Luming. Alam niyang tulad niya, labis na nalungkot si Lee Sujay sa pagkamatay ni Ban Luming. Nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, pinilit ni Rong Bingxiao na dumaan. Young Master Rong, sigaw ni Lee Sujay. Narating na ni Rong Bingxiao ang pasukan. Sa lohikal na pagsasalita, ang isang alarma ay matrigger kapag ang isang hindi otorisadong tao ay lumapit sa pasukan. Ngunit hindi tumunog ang alarma. Agad na bilin ni Lee Sujay. Pumunta at tingnan kung may issue sa alarm. Hindi nagtagal, sumagot ang kanyang subordinate, walang problema sa alarma. Nagulat si Lee Sujay. Young Master Rong, kailan ka nakakuha ng otorisasyon? Sino ang kumuha nito para sa'yo? Nataranta rin si Rong Bingxiao. Hindi ko alam. First time ko dito. Ngumiti si Lee Sujay. Matagal na sigurong nag-set up ng authorization ang tatay mo para sa iyo. Tama. Bilang susunod na kahalili ng pamilya Rong, dapat ay otorisado ka. Naniniwala akong hindi lang ikaw. Dapat ay mayroon na rin ang kapatid mo ng otorisasyon dito. Dahil pinahintulutan ka na ni Master Rong, nangangahulugan ito na pumayag siya na pasukin ka. Young Master Rong, nasa hustong gulang ka na. Dapat mong matutunan ang negosyo ng pamilya. Mangyaring pumasok. Natuwa si Rong Bingxiao. Kahit na hindi siya pinayagan ng kanyang ama na makibahagi sa mga bagay na ito, pinahintulutan na niya ito. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis siyang pumasok. Pagkapasok, nakita niya ang isang malaking puting bagay na umiikot sa unang palapag. Parehong iniisip ni Rong Bingxiao sina Jordan at Shaun noong una nilang makita ito. Nagulat silang lahat at naisip na ang bagay na ito ay ang malaking sikreto. Lumapit si Rong Bingxiao upang tingnan, ngunit wala siyang nakitang espesyal. Pumunta siya sa ikalawang palapag at nakarating sa puting kwarto. Gamit ang kanyang fingerprint, nabuksan ni Rong Bingxiao ang unang pinto. Pagkatapos nito, beep beep. 2 alarm ang biglang tumunog sa kwarto. Ganoon din noong unang pumasok si Jordan sa kwarto. Kapag pumasok ang mga hindi otorisadong tauhan, maaaring patayin sila ni Dr. Lee. Gayunpaman, hindi umatake si Dr. Lee sa halip, gumawa siya ng facial recognition scan kay Rong Bingxiao. Pagtukoy sa target. Target na kinilala bilang Rong Bingxiao. Welcome, Young Master Rong. Ikaw ay pinahintulutan na makapasok ng ligtas. Kinakabahang lumunok si Rong Bingxiao at pumasok. Ano ang lugar na ito? Nawala ba si Jordan dito? Alam ni Rong Bingxiao na mayroong voice system sa kwartong ito, kaya nakipag-chat siya dito. Kilala mo ba kung sino ako? Ang dingding sa kaliwa ay agad na nagpakita ng personal na impormasyon ni Rong Bingxiao. Kasama dito ang kanyang edad, larawan at maging ang paborito niyang pagkain.
Hehe, napuno ito ng tatay ko, di ba? Hindi na ako mahilig kumain ng spaghetti. Sa isang iglap, nawala ang spaghetti sa screen. Sinabi ni Dr. Lee, may isang video na ni-record ang iyong ama para sa'yo. Inutusan niya akong i-play ang video na ito para sa'yo kung pupunta ka rito ng mag-isa isang araw. Nag-play ang video at lumitaw si Rong Bailun at nagsalita sa kamera. Binshao, kung mag-isa ka lang pumunta dito, baka patay na kami ng lolo mo. Anak, hindi ka nagkamali ng narinig. Nabanggit ko ang lolo mo. Actually, hindi namatay ang lolo mo 0 years ago. He has been living in the past. Baka hindi mo naintindihan ang ibig sabihin nito. Nakikita mo ba ang pintuan sa harap mo? That's a space-time revolving door that can travel into the past. And this is the core secret of our family. I'm sorry hindi ko nasabi sa'yo noong bata ka. Sa hinaharap, dapat mong manahin ang aming misyon at patuloy na tuklasin ang mga lihim ng pamilya ni Sean Handley, pati na rin ang pinagmulan ng kakayahan ng Diyos. Anak, naniniwala akong magagawa mo ito. Mamahalin kita magpakailanman. Doon natapos ang video. Nai-record ng maaga ni Rong Bailun ang video na ito kung sakali. Kung siya at si Rong Huangde ay biglang namatay, ang video na ito ay maaaring mag-alok kay Rong Huangde ng ilang pagsasara. Matapos itong panoorin, nagtanong si Rong Binshao, hindi patay ang aking ama at lolo, tama ba? Sinabi ni Dr. Lee, lahat sila ay naglakbay pabalik sa nakaraan. Wala sila ngayon. Naglakbay pabalik sa nakaraan? Naisip ni Rong Binshao na mula nang magkasama ang kanyang ama at si Jordan, tiyak na si Jordan ay nasa nakaraan na rin. No wonder naputol ang signal niya. Nagbiyahe siya sa nakaraan. Yine, ang time travel ay naimbento ng pamilya namin. Outsider lang siya. Anong karapatan niyang gamitin ang mga gamit ng pamilya namin? Nagalit si Rong Binshao. System, ano ang pangalan mo? Tanong ni Rong Binshao. Sumagot si Dr. Lee, maaari mo akong tawaging Dr. Lee. Sinabi ni Rong Binshao, Dr. Lee, tanungin kita, nakapunta na ba si Jordan dito? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya ngayon. Sumagot si Dr. Lee, ang bagong Diyos, si Jordan, ay naglakbay na pabalik noong 2020 sa Orlando. Hindi namin makuha ang eksaktong lokasyon niya. 2 years ago. Sinong kasama niya? Tanong ni Rong Binshao. Sumagot si Dr. Lee, kasama ang iyong ama. Galit na galit si Rong Binshao sa pag-iisip kay Jordan. Ang Jordan ay hindi direktang naging sanhi ng pagkamatay ni Ban Luming. Ayon sa ilan sa mga sundalo sa pamilya, ang kanyang ama ay napilitang lumuhod sa harapan ng Jordan sa larangan ng digmaan. Siya ay dumanas ng matinding kahihiyan. Nawala na niya ang lahat ng dignidad sa harap ng 8 dakilang pamilya. Sinabi sa kanya ng ina ni Rong Binshao na kailangan niyang maging lubhang magalang kay Jordan dahil siya ang may pinakamataas na katayuan sa 8 dakilang pamilya. Si Rong Binshao ay bata pa at padalos-dalos. Noong nakaraan, ang pamilya Rong ay palaging numero 1 sa mundo. Ngayong henerasyon na niya, paano niya papayagan si Jordan na tapakan ang mga ulo nila? Naggangalit ang kanyang mga ngipin, galit na sinabi ni Rong Binshao, gusto ko ring maglakbay pabalik sa nakalipas na 2 taon. Gusto ko siyang patayin. Si Dr. Lee ay isang wise system at hindi isang taong may damdamin. Walang emosyon itong reaksyon bagkus ay pinaalalahanan lang siya ng malamig. Young Master Rong, kung gusto mong gamitin ang space-time revolving door, mayroon akong ilang bagay na ipag-ingat sa iyo. Ipinaliwanag ni Dr. Lee ang ilan sa mga prinsipyo at tuntunin ng paglalakbay sa oras. Lalo na ang prinsipyong hindi na mababago ang nangyari sa nakaraan. Si Rong Binshao ay napakatalino. Naintindihan niya matapos marinig ang paliwanag. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na babaguhin ang nakaraan. Pupunta ako doon para lang patayin si Jordan. Ang kanyang 2022 na sarili ay hindi nararapat sa 2020. Ang pagpatay sa kanya ay hindi makakaapekto sa timeline. Nga pala, Dr. Lee, bakit pumunta si Jordan sa Orlando noong 2020? Nagpunta ba siya doon upang gumawa ng isang mahalagang bagay? Dahil napagpasyahan niyang patayin si Jordan, gusto rin ni Rong Binshao na maunawaan ang motibo ni Jordan para sa paglalakbay sa oras. Gaya nga ng kasabihan, kilalanin mo ang iyong sarili at kilalanin ang iyong kaaway at mananalo ka sa bawat laban. Bilang kahalili ng pamilya Rong, pinabasa siya ng ama ni Rong Binshao ng The Art of War noong bata pa lang siya.
Ang makasaysayang obra maestra ng China na ito ay dapat basahin para sa lahat ng miyembro ng mga lihim na pamilya. Sinabi ni Dr. Lai kay Rong Bingxiao ng detalyado kung bakit pumunta si Jordan sa Orlando noong 2020. Masayang tumawa si Rong Bingxiao. Hahahabadi si Jordan. Nagpatiwakal ang asawa niya dahil nakipagtalik siya at naging gulay. Deserve niya. Pinatay ng Yi-starred na yon ang Tito Ban ko. Si Jordan at ang asawa niya ay nararapat na mamatay. Gusto niyang gamitin ang teknolohiya ng pamilya ko para iligtas ang asawa niya. Paano ako papayag na mangyari ang ganoong bagay? Hindi lang gusto ni Rong Bingxiao na patayin si Jordan, ngunit gusto rin niyang pigilan siya sa pagliligtas kay Victoria. Nawalan ang malapit na miyembro ng pamilya si Rong Bingxiao, kaya gusto niyang mawala din si Jordan sa kanyang tunay na pag-ibig. Simulan na natin ang time travel. Hindi na ako makapaghintay na bumalik sa nakaraan at patayin si Jordan. Natuwa si Rong Bingxiao. Tinanong ni Dr. Lee, itatakda ko ang petsa para sa iyo ngayon. Itatakda mo ba ito sa Orlando sa 2020? Nag-isip sandali si Rong Bingxiao. Literal na imposible para sa kanya na patayin si Jordan ng mag-isa. Kung tutuusin, siya ay 19 taong gulang pa lamang. Dahil si Jordan ay isang Diyos, nahuhulaan niya kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Bilang karagdagan, ang kanyang katawan ay pinahusay at hindi masusugatan. Kakailanganin niya ang isang napakalakas na sandata para sirain ang Jordan. Sinabi ni Rong Bingxiao, hindi, dalhin ako sa kanlurang sikretong base ng China. Gusto kong makita muna si Uncle Ban. Si Rong Bingxiao ay isang maselang tao pa rin. Gusto niyang gamitin ang kapangyarihang militar ng pamilya para patayin si Jordan. Gayunpaman, sa sandaling ito, naalala ni Rong Bingxiao na medyo iba ang hitsura niya ngayon kumpara sa 2 taon na ang nakalipas. Halimbawa, humaba ang kanyang buhok at bahagyang nagbago ang hugis ng kanyang mukha. Sa kabutihang palad, hindi siya gaanong tumaas sa nakalipas na 2 taon. Siya ay nasa 1.83 metro na ang taas sa edad na 17. Tanong ni Rong Bingxiao, gusto kong maging katulad ng ginawa ko 2 taon na ang nakakaraan. Kung hindi, kakaiba ito kay Uncle Ban. Matutulungan mo ba ako? Sinabi ni Dr. Lee, napakadali niyan. Young Master Rong, kailangan mo lang ipakita sa akin ang iyong mga larawan noong nakaraang 2 taon. Tutulungan kitang ayusin ito ng mabilis. Si Dr. Lee talaga ang pinaka-advanced na artificial intelligence sa mundo. May kakayahan pa itong magpagupit ng buhok at magbago ng anyo ng isang tao. Hinawi nito ang mahabang buhok ni Rong Bingxiao sa kanyang buzz cut mula sa 2 taon na ang nakakaraan at pagkatapos ay kinonturon ang kanyang mukha. Kamukhang-kamukha niya ang 2 taon na ang nakakaraan. Kahit si Ban Luming, na pinakakilala sa kanya, ay malamang na hindi masabi na ito ang 19 anyos na si Rong Bingxiao. Matapos gawin ito, pumasok si Rong Bingxiao sa space-time revolving door. Damn you Jordan, pupunta ako para patayin ka. Go to hell with your retty wife, Victoria. Nakasuot ng oxygen mask at isang backpack, si Rong Bingxiao ay lumakad sa pintuan ng may matinding tingin at nawala. Wala pang 5 minuto matapos maglakbay si Rong Bingxiao sa 2020, isang tao ang lumabas sa space-time revolving door. Si Sean yun. Wow, sa wakas nakabalik na ako. Si Sean ay naglakbay pabalik sa kasalukuyan. Ibinaba niya ang mabigat niyang backpack. Sinabi ni Dr. ni, Mr. Rong, maligayang pagbabalik. Binabati kita sa pagkumpleto ng iyong unang paglalakbay. Maaari mong tanggalin ang iyong oxygen mask, hindi ka makakaramdam ng anumang kakulangan sa ginhawa sa silid na ito. Hinubad ni Sean ang kanyang oxygen mask at napagtanto niyang nakahinga nga siya ng normal. Ito ay hindi tulad noong siya ay naglakbay sa 2020 kung saan hindi siya maaaring mabuhay nang wala ang kanyang oxygen mask. Parang may oxygen sa kwartong ito. Tuwang-tuwa si Sean. Bilisan mo at bigyan mo ako ng isang baso ng 1,961 lafite para mapawi ang uhaw ko. Isa pa, hindi pa bumabalik ang Old Master, di ba? Umabot ang isang mekanikal na braso mula sa dingding at iniabot kay Sean ang isang baso ng red wine. Papa mo ba ang tinutukoy mo? Tinanggap ni Sean ang wine glass at humigop. Napangiti siya. To think na ikaw ang pinaka-advanced na buy system sa mundo. Ni hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng Old Master. Siyempre ang ibig kong sabihin ay ang aking ama, ang iyong master. Sumagot si Dr. Lee,
hindi pa bumabalik si Old Master. Ayon sa datos, malamang ay babalik siya pagkalipas ng 2 araw. Okay. Alam ni Sean na hindi babalik si Rong Huangde ng napakaaga. Sinadya niyang bumalik 1 araw o 2 kanina. Either way, may nakapunta na ba dito habang wala tayo? Biglang napagtanto ni Sean na may amoy ng estranghero sa kwartong ito. Siya ay napakasensitibo sa mga amoy at nakagawa na rin ng ilang mga spells upang madagdagan ang kanyang pang-amoy. Sumagot si Dr. Ni, ikinalulungkot ko, hindi ko maibigay sa iyo ang impormasyong ito. Damn! Inubos ni Sean ang red wine sabay lapag ng baso. Tiyak na itinakda ni Rong Huangde ang panuntunang ito upang paghigpitan ako. Hanggat hindi namatay si Rong Huangde, hindi ako magiging pinuno ng pamilya Rong. Sana talaga namatay si Rong Huangde sa nakaraan at hindi na bumalik. Anyway, meron na akong antidote ngayon. Siyempre, hindi sinabi ni Sean ng malakas ang lahat, natatakot na si Dr. Lee ay ulitin ito kay Rong Huangde. Maya-maya, tumayo si Sean para umalis. Dr. Lee, may gagawin ako sa via. Gusto kong makita ang aking pinakamamahal na disipulo. Kapag bumalik si Old Master, ipaalam ka agad sa akin. Nangako si Sean kay Jordan na hahanapin niya si Loren at ipapaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Sa totoo lang, sobrang nag-aalala rin siya kay Loren at natutuwa siyang gawin ito. Tutal, tinuruan siya ni Sean ng kanyang control technique. Nang walang paligoy-ligoy, sumakay si Sean ng isang pribadong eroplano at hindi nagtagal ay nakarating sa kabisera. Pagdating niya sa secret base ng pamilya Steele, tinanggap siya ni Salvatore at dinala siya para hanapin si Loren. Sa sandaling ito, nasa ward si Loren at inaalagaan ang walang malay na si Victoria. Dinala ni Salvatore si Sean sa pintuan at kakatok na sana nang lumapit si Sean para pigilan siya. Malabo niyang naririnig ang mahinang pag-ungol ni Loren kay Victoria. Sinabi ni Sean kay Salvatore, ako mismo ang papasok. Tumango si Salvatore at hindi na nagsalita. Alam niyang hindi sasaktan ni Rong Bailon si Loren. Marahang itinulak ni Sean ang pinto. Pagpasok niya, nakita niya ang sinag ng araw na tumatama sa magandang Loren. Hinawi ang buhok ni Loren. Napakaganda ng kalidad ng kanyang buhok. Ito ay malambot at itim na walang ni isang hibla ng puting buhok. Gayunpaman, mukha siyang medyo haggard. Sa sandaling ito, hinawakan ni Loren ang kamay ni Victoria at bumulong sa sarili. Victoria, kasalanan ko ang lahat. I took matters into my own hands and keep the incident secret. Kung sinabi ko sa iyo ang totoo sa simula pa lang, hindi ka sana mapahiya sa harap ng napakaraming tao. Marahil ay napatawad mo na ang sarili mo kapag nalaman ito ni Jordan. Marahil ay ayos ka lang niyo. Sinisi ni Loren ang sarili. Pakiramdam niya ay may pananagutan siya sa kasalukuyang estado ni Victoria. Malungkot na umiling si Sean at itinulak ang pinto. Minamahal na alagad, hindi tama yan. Ano ang kinalaman nito sa'yo? Bakit mo sinisisi ang lahat? Si Sean ang taga-suporta ni Loren at hindi niya gaanong gusto si Victoria. Chairman Rong, bakit ka nandito? Tinawag mo lang ako ang iyong minamahal na alagad. Nagulat si Loren. Mabilis niyang inayos ang sarili at tumayo sa kinaupuan niya. Walang iba kundi si Jordan ang nakakaalam na nagpalitan ng isip sina Sean at Rong Bailon. Hindi pa nasasabi ni Jordan sa kanila. Naghanda si Sean na ibunyag ang tunay niyang pagkatao. Ngumiti siya ng pilyo. Tama. Hehe, mahal kong alagad, hulaan mo kung sino ako. Nang marinig ang pamilyar na masamang tawa na ito, agad siyang nakilala ni Loren. Ikaw si Sean. Hindi ka patay. Isinara ni Sean ang pinto at nakangiting naglakad pasulong. Hindi ko itinuro sa iyo ang lahat ng aking mga kasanayan. Paano ko matiis na mamatay? Kung ako ay mamatay, ang aking pamilya Handley ay walang kahalili. Si Sean ay walang mga inapo at si Loren ay napakatalino. Natutunan niya ang kanyang mga kasanayan ng napakabilis at talagang naisip niyang ituro sa kanya ang lahat ng kanyang mga kasanayan. Alam ni Loren na umalis si Jordan kasama si Sean. Agad niyang tinanong, Sean, nasaan ang asawa ko? Umalis kayo dati. Nasaan na siya? Ayos lang ba siya? Sagot ni Sean, huwag kang mag-alala, ako ang personal guard ng asawa mo ngayon. Sa tabi ko, walang makakasakit sa kanya. May ginagawa siya ngayon at hindi ka madalaw, kaya espesyal na hiniling niya sa akin na sabihin sa iyo na baka hindi na siya babalik ng ilang oras. Miss na miss ka na daw niya.
Miss na miss ka na niya every second. Miss na miss ka na niya kaya hindi siya makatulog. Gusto niyang magkaanak ka. Oh, right. He also asked you to take a few sexy photos and record some moaning sounds for me to bring back to him. Kapag bored siya, pwede niyang tingnan at pakinggan. Nahihiya si Loren at nagmamadaling sinabi, imposible. Hindi hilingin sa akin ng asawa ko na gawin yon. Huwag kang magsinungaling sa akin. Tumawa si Sean. Hahaha, as expected of my beloved disciple. Napakatalino mo. Sige, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Si Jordan ay tutok na tutok sa pagliligtas kay Victoria kaya napabayaan ka niya. To think sinisisi mo pa rin ang sarili mo dito. Loren, hindi naman sa gusto kitang sumbatan pero ang bait mo. Alam mo bang dehado ka? Sa kasabihan, ang mga batang umiiyak lang ang magkakaroon ng candy. Tingnan mo si Victoria. Nakipaghiwalay siya kay Jordan at pumunta sa Houston para magpakasal sa ibang lalaki. Tapos, bigla na lang siyang nawala. Ang tagal ng paghahanap ni Jordan sa kanya. Ngayon, nagtatampo siya at nagtangkang magpakamatay. Tingnan mo kung gaano siya kakaya. Alam niya kung paano tumibok ang puso ni Jordan para sa kanya. Ngayon, ano ang tungkol sa'yo? Napakabait mo sa lahat ng oras. Maliban sa pagkidnap ko sa'yo, hindi ka nagdulot ng anumang gulo para kay Jordan. Hindi ito magagawa, maunawaan. Nakaramdam ng galit si Sean para kay Loren. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamagaling na asawa ni Jordan at ang pinakamaganda. Gayunpaman, hindi natanggap ni Loren ang pinakamaraming pagmamahal mula kay Jordan. Kung tutuusin, hindi man lang siya nakatanggap ng kasing dami ni Hailey noon. Ibinaba ni Loren ang kanyang ulo at dahan-dahang sinabing, "We love Jordan in different ways. I don't want to be a burden to my husband, and I don't have the ability to help him." Sobra rin akong nag-aalala na mas lalo pa kaming lumayo sa isa't isa. Sean, please tell me more about your business with Jordan, okay? Kung maaari, gusto talaga kitang tulungan. Napangiti si Sean. Huwag kang mag-alala, ikaw ang aking minamahal na alagad. Nasa isang panig kami ngayon ni Jordan. Papayag ako sa anumang kahilingan mo. Tuwang-tuwa si Loren. Gumawa siya ng isang kaldero ng tsaa para kay Sean at ibinuhos sa kanya ang isang tasa na parang nirerespeto niya ang isang guro. Masayang uminom ng tsaa si Sean. Bigla niyang naalala na ang kasalukuyang Jordan ay kasama na nina Loren at Chloe sa lawa noong 2020. Ang nararanasan ngayon ni Jordan ay nangyari na kay Loren. Kawili-wili. Sa isiping ito, biglang nagtanong si Sean, Loren, 2 taon na ang nakalipas, dinala mo ba ang iyong anak sa Scaneteles Lake para maglaro? Nagulat si Loren. Paano mo nalaman? Napangiti si Sean. Sabihin mo sa akin kung may nakilala kang kakaibang tao o mga pangyayari doon, lalo na kung ikaw hehe. Sumilay na naman ang signature evil smile ni Sean. Curious na tanong ni Loren, if a what? Nakitulog ka ba sa isang lalaki doon? Diretsong tanong ni Sean. Bang! Galit na hinampas ni Loren ang mesa. Sean! I treat you as my husband's friend and my kind of teacher. I didn't expect you to insult me like this. What information do you want from me? Gusto mo bang magpakamatay ako tulad ni Victoria para patunayan na inosente ako? Mabilis na tumayo si Sean at sinabing, mahal kong disipulo, masyado kang seryoso. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Paanong hindi ko malalaman ang iyong pagkatao? Gusto ko lang malaman kung ang asawa mo ay natulog sa iyo sa Scaneteles Lake. Mukhang hindi makapaniwala si Loren. Ano ang nangyayari? Bakit niya biglang dinala ito? Sabi ni Loren, ano ang sinasabi mo? Hindi pa nga kami nagkikita ng asawa ko, 2 taon na ang nakaraan. Paanong nangyari ang ganoon nangyari? Sa pagtatapos, lumambot ang tono ni Loren at medyo nahihiya siya. Matagal-tagal na rin simula noong naging matalik si Loren kay Jordan. Hindi sila nagkita sa nakalipas na 2 linggo, at noong 1 buwan bago iyon, ginugol nila ito dito sa pagbabantay kay Victoria. Si Jordan ay tutok na tutok sa pagbabantay kay Victoria na wala siyang mood na gawin ang anumang bagay kay Loren. Si Loren ay isang babae. Gabi-gabi, kapag nakatulog siyang mag-isa, sobrang namimiss niya si Jordan. Namiss niya ang nakaraan. Ang saya na dinala sa kanya ni Jordan noong magkasama sila. Napangiti si Sean, ngunit hindi niya masagot ang kanyang pag-uusisa. Mausisa.
Nais niyang malaman kung si Jordan, na sumusunod sa kanyang asawa nitong mga nakaraang araw, ay hindi makakalaban sa pananakit kay Loren mula 2020. Pagkatapos ng lahat, nang makilala ni Jordan si Victoria mula 2020, hinawakan niya ito at natulog sa kanya ng buong gabi. Pero biglang nagsalita si Loren. Speaking of what happened at Scanitelas Lake 2 years ago, may na-encounter akong kakaiba. Pagkabalik ko, sinabi ko sa lolo ko ang tungkol dito. Sinabi sa akin ng lolo ko na may ipapadala siyang mag-imbestiga, at inutusan din niya akong huwag sabihin ito kahit kanino. Naisip ni Shaun sa kanyang sarili, ang kakaibang pangyayari ay tiyak na may kinalaman kay Jordan. Kasalukuyang nasa 2022 si Shaun. Kinailangan niyang hintayin si Rong Huangde na ibigay sa kanya ang antidote bago siya makabalik sa 2020. Sa sandaling ito, hindi siya maaaring manatili sa tabi ni Jordan upang protektahan siya. Gustong malaman ni Shaun kung ano ang ginawa at naranasan ni Jordan sa lawa sa pamamagitan ng pagtatanong kay Loren. Ano man ang gagawin ng Jordan mula 2022 sa lawa sa 2020, alam na ng kasalukuyang Loren. Kailangan lang tanungin ni Shaun si Loren para malaman kung ano ang gagawin ni Jordan sa nakaraan. Para kay Shaun, ang masalimuot na sanhi at epekto na ito ay isang bagay na lubhang kawili-wili. Pagsisiyasat ni Shaun. Mabuting alagad, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Nangako si Loren sa kanyang lolo na hindi ilalabas ang bagay na ito. Dahil sa espesyal na katayuan ni Martin, ang pangako ni Loren ay hindi naiiba sa isang utos ng militar. Gayunpaman, si Shaun ay isang taong mapagkakatiwalaan niya. Maging si Shaun o si Rong Bailon, mas makapangyarihan sila kaysa sa pamilya Howard. Kung tutuusin, mas marami na siyang nakitang lihim sa mundo kaysa sa pamilya Howard. Walang bagay na hindi masabi ni Loren kay Shaun. Seryosong sabi ni Loren, maaraw noon. Napakaliwanag ng araw at napakakomportable ng simoy ng hangin. Sumakay kami ni Chlo sa lawa noong nakaraang araw. Ang saya-saya namin, kaya nagpabook ulit kami ng bangka, pati na rin ang buong lawa. Ang bangka lang namin ay nasa itaas ng lawa noong hapong iyon. Nasa unahan ang boatman. Nakaupo kami sa bangka at ninanamnam ang magagandang tanawin. Nakita kong napakalinaw ng tubig ng lawa na makikita ang ilalim kaya't inabot ko ang tubig at ilang beses akong pumitik. Nang makita ito ni Chlo ay nagpumilit din siyang hawakan ang tubig. Kaya naman binuhat ko siya para mahawakan niya ang lawa. Pero biglang taong 2020. Sa kanlurang sikretong base ng China. Oh my God! How exciting! Dapat nasa 2020 na ako ngayon. Nakasuot ng oxygen mask at mabibigat na damit, lumakad ng pasulong si Rong Bingxiao. Nag-time travel lang siya pero hindi na niya kailangang gumastos ng masyadong maraming oras sa pagpapagaling tulad ni na Jordan at Shaun. Pakiramdam niya ay umiikot ang mundo at maraming bagay ang lumitaw na baligtad. Gayunpaman, sa kanyang murang edad, tiwala siya na mabilis siyang makibagay. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong. Hindi nagtagal, dumating siya sa kanlurang sikretong base ng China. Sino yan? Tumigil ka nga dyan. Maglupasay ka. Mga kamay sa likod ng ulo mo. Itinutok ng 2 sundalo ang kanilang mga baril kay Rong Bingxiao. Mabilis na tumawag si Rong Bingxiao. Hey guys, hello. Ako si Rong Bingxiao, ang anak ni Chairman Rong. Shut up, damn brat. Ang lakas ng loob mong magpanggap na anak ni Master Rong. Hindi makita ng mga sundalo ang mukha ni Rong Bingxiao dahil nakasuot ito ng oxygen mask, hindi man lang nila masabi kung ilang taon na siya. Sinabi ni Rong Bingxiao, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Hoy, makinig ka. Oh hell, anong ginagawa mo? Biglang lumapit ang isang sundalo at tinanggal ang oxygen mask ni Rong Bingxiao para makita kung sino siya. Ibalik mo sa akin ang oxygen mask ko. Sigaw ni Rong Bingxiao. Kagagaling lang niya sa nakaraan at hindi maka-adapt sa hangin dito. Mas hihilo pa siya kung wala ang oxygen mask niya. Gayunpaman, kahit na tinanggal na ang oxygen mask, hindi pa rin makilala ng sundalo si Rong Bingxiao. Uy, alam mo ba kung ano ang hitsura ng anak ni Master Rong? Patrolling guard lang ako tulad mo. Paano ko nakilala ang anak ni Master Rong? Wala ni isa sa kanila ang nakakilala kay Rong Bingxiao. Gayunpaman, dahil siya ay insik at inaangkin na anak ni Chairman Rong, hindi nila siya binaril. Sa halip, nagsumbong sila sa kanilang superior.
Kayo ibalik mo muna ang oxygen mask ko ubo-ubo. Gamit ang oxygen mask, si Rong Bingxiao ay lalong nahihilo at hindi na makatayo. Tinukso siya ng sundalo. Anak, sa palagay ko ay hindi kasing mahina mo ang anak ni Master Rong. Sigurado akong hindi siya kailangang magsuot ng oxygen mask kapag lalabas siya. Haha, tama. Ang mga medikal na kasanayan ng pamilya Rong ay lampas sa ating imahinasyon. Kahit na may karamdaman ang kanyang anak, matagal na siyang gumaling. Malinaw na isa kang impostor. Pagkatapos kumpirmahin na ikaw ay isang impostor, ipapadala ka namin kaagad. Lumuhod si Rong Bingxiao sa lupa, galit na galit. Masisisi lang niya ang sarili niya sa pagiging baguhan at sabik na patayin si Jordan. Ngayon, napatigil siya nang makarating siya sa teritoryo ng kanyang pamilya. Bukod dito, siya ay labis na nahihilo ngayon. Kung mamatay siya ng ganito, tiyak na matatawa si Jordan kapag nalaman niya ito. Kinuha ng sundalo ang larawan ng mukha ni Rong Bingxiao at ipinadala ito sa kanyang superior. Hindi nagtagal, mabilis na umandar ang isang off-road na sasakyan. Ang driver ay isang napakakahanga-hanga at makapangyarihang tao. Siya si Ban Luming na itinuring ni Rong Bingxiao bilang kalahating ama. Tito Ban. Agad na bumangon si Rong Bingxiao mula sa lupa sa pananabik. Dapat ipahiwatig na si Ban Luming ay patay na noong 2022. Upang makakita ng buhay, humihina si Ban Luming ngayon, hindi mapigilan ni Rong Bingxiao ang emosyon sa kanyang puso. Ibinagsak niya ang sarili sa mga bisig ni Ban Luming at niyakap siya ng mahigpit. Tito Ban. Nagulat din si Ban Luming. Mabuti ang pakikitungo niya kay Rong Bingxiao at palagi silang nakikipag-ugnayan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Rong Bingxiao ay labis na nasasabik na makita siya. Hey, little fellow, anong problema? May nangyari ba? Nandito ka ba para hanapin ang iyong ama? Tanong ni Ban Luming. Umiling si Rong Bingxiao at tumingin sa buhay na si Ban Luming. Hindi, naparito ako para makita ka. Huwag mong sabihin sa tatay ko ang tungkol dito. Tumango si Ban Luming. Okay, Bingxiao. Anong problema? Ano ang maitutulong ko sa'yo? Magsasalita na sana si Rong Bingxiao nang maisip niya si Jordan. Sa sobrang galit niya ay nahimatay siya. Bingxiao! Bingxiao! Anong problema? Nagmamadaling inalalayan ni Ban Luming si Rong Bingxiao na may nag-aalalang ekspresyon. Sa sandaling ito, nang mapagtanto nila na ang batang ito na katatapos lang tumanda ay talagang anak ni Master Rong, namutla sa takot ang dalawang gwardiya. Hawak ng isa sa mga guard ang oxygen mask ni Rong Bingxiao at nanginginig. Mr. Ban, baka nahimatay siya dahil sa kakulangan ng oxygen. Ito ang oxygen mask na suot niya noong dumating siya. Kinuha ni Ban Luming ang oxygen mask at nagmamadaling isinuot kay Rong Bingxiao. Sinigawan niya ang dalawang gwardiya, parusahang militar. Lumuhod ang dalawang gwardiya at humingi ng awa. Samantala, binuhat ni Ban Luming si Rong Bingxiao sa kanyang off-road na sasakyan. Agad na tinawagan ni Ban Luming si Rong Bailon. Master Rong, dumating lang si Bingxiao para hanapin ako. Wala siyang malay. Mukhang nasugatan siya. Si Ban Luming ay tapat kay Rong Bailon. Kahit na hilingin sa kanya ni Rong Bingxiao na huwag sabihin sa kanyang ama, si Ban Luming ay hindi maaaring tumanggap ng mga utos mula sa isang 17 taong gulang na batang lalaki sa kapinsalaan ni Rong Bailon. Ang ganoong mahalagang bagay ay kailangang iulat kay Rong Bailon. Sinabi ni Rong Bailon, papunta na ako sayo. Makakarating na ako sa loob ng 10 minuto, hindi 5. Sige, hintayin kita sa entrance. Hindi pinabalik ni Ban Luming ang sasakyan. Ipinarada niya ito sa pasukan at hiniling sa doktor na lumapit at suriin si Rong Bingxiao. Nalaman nilang walang mali sa kanyang katawan. Sa katunayan, ito ay isang maliit na kakulangan ng oxygen, ngunit hindi nila alam kung bakit. Hindi nagtagal, lumapag ang pribadong eroplano ni Rong Bailon. Nakasuot ng windbreaker, mabilis siyang tumalon palabas. Nakatayo na si Ban Luming sa lupa upang salubungin si Rong Bailon. Master Rong. Mabilis na naglakad si Rong Bailon papunta sa ralye. Kumusta ang Bingxiao? Tanong niya. Sumunod si Ban Luming sa likod at sumagot, kulang lang sa oxygen si Young Master Rong. Ang sabi ng doktor ay magigising na siya. Magaling na siya. Kulang sa oxygen. Medyo nalilito si Rong Bailon. Bakit bigla siyang nawalan ng oxygen?
Pumunta si Rong Bailon sa likod ng SE at binuksan ang pinto para makita si Rong Bingxiao na nakasuot ng oxygen mask. Ito ay Sa pagtingin sa oxygen mask na suot ni Rong Bingxiao, biglang tumibok ang puso ni Rong Bailon. Pagkatapos ay napansin niya ang travel bag sa tabi ni Rong Bingxiao. Tanong ni Rong Bailon, ito ba ang bag ni Bingxiao? Nabuksan mo ba? Sumagot si Ban Luming kay Bingxiao ito. Pero hindi ko ito sinuri. Inabot ni Rong Bailon ang zipper ng travel bag, naghalungkat siya saglit bago ito agad na isinara. Master Rong, ano ang nasa loob? Tanong ni Ban Luming. Sumagot si Rong Bailon, wala. Ilan lang sa pang-araw-araw na pangangailangan. Isinara ni Rong Bailon ang pinto ng kotse at tinanong si Ban Luming, Luming, sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari pagkarating ni Bingxiao. Huwag kaligtaan ang isang salita. Naging seryoso si Ban Luming. Pagkarating ni Young Master Rong, sumubsob siya sa akin. Tuwang-tuwa siya. Sinabi niya na espesyal siyang pumunta sa akin at hiniling sa akin na huwag sabihin sa'yo. Nang tanungin ko siya kung bakit niya ako hinanap, nahimatay siya dahil sa kakulangan ng oxygen. Nakipag-ayos na ako sa 2 gwardiya na nagtanggal ng oxygen mask niya. Mataimtim na tumango si Rong Bailon at hindi na nagsalita pa. Kalmado at panay ang tono niya. Sige, kailangan kong tumawag. Sinadya ni Rong Bailon na lumayo at dumistansya kay Ban Luming bago tinawag ang kanyang asawang si Mingla. Honey, are you okay? Nakauwi na ba ang mga bata? Nakauwi na ba si Bingxiao? Tanong ni Rong Bailon. Sagot ni Mingla, ayos lang ako, honey. Nandito na ang mga bata. Malamang naglalaro ng video game si Bingxiao kasama ang kapatid niya. Anong problema? Sinabi ni Rong Bailon, ay wala. Namiss ko kayo bigla. Uwi na ako. Ano ang gusto ninyong kainin? Kukuha ako ng maghahanda nito. Ngumiti si Mingla. Hindi na kailangan. Hayaan mo akong gawin ang mga bagay na ito. Tuwang-tuwa si Bingxiao at ang kanyang kapatid na makita kang pauwi. Ibinaba ni Rong Bailon ang telepono at naglakad patungo sa Ban Luming. Luming, may gagawin ako sa bahay. Kailangan kong bumalik. Bahagyang nagulat si Ban Luming. Kakadating mo lang at aalis ka. Anong nangyari? May kailangan ka ba sa akin? Umiling si Rong Bailon. No need. Just stay with Bingxiao. Dahil ayaw niyang malaman ko na hinanap ka niya, huwag mong sabihin sa kanya na nandito ako paggising niya mamaya, okay? Sinabi ni Ban Luming, nakuha ko. Sinabi ni Rong Bailon, gayon din, anuman ang sabihin sa iyo ni Bingxiao, kailangan mong gawin ito. Ang kanyang mga susunod na utos sa iyo ay tulad ng sa akin. At gaano man kalaki ang bagay na yon, hindi mo kailangang mag-ulat sa akin. Gawin mo lang ang sinasabi niya. Tumayo si Ban Luming sa postura ng militar. Walang ibang salita, sumakay si Rong Bailon sa kanyang eroplano at umalis. Natatakot siyang makita siya ni Rong Bingxiao pagkagising niya. Umakyat sa ere ang eroplano. Hinihitit ni Rong Bailon ang kanyang tabako at tumingin sa labas ng bintana sa mga patong ng ulap. Kumulot ang noo niya sa malalim na pag-isip. Mukhang may nangyari sa hinaharap. Mukhang kailangan kong magplano ng maaga. Pagkatapos ng 20 minuto, sa wakas ay nagising si Rong Bingxiao. Tito Ban. Nagising si Rong Bingxiao sa backseat at nakita si Ban Luming na nakaupo sa front seat. Lumingon si Ban Luming at mumiti. Bingxiao, gising ka na. Okay ka lang ba? Bakit kulang ka sa oxygen? Sinabi ni Rong Bingxiao, ayos lang ako. Muntik na akong malunod bago ako dumating. Magiging maayos din ako saglit. Nga pala, gaano ako katagal nawalan ng malay? May nangyari ba? Sabi ni Ban Luming, hindi. Ilang minuto ka lang nawalan ng malay. Binuhat kita papunta sa kotse. Walang nangyari. Bingxiao, anong kailangan mong gawin ko para sa'yo? Pakiramdam ko may napakaseryosong nangyari sa'yo. Huwag kang mag-alala, handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Napabuntong hininga si Rong Bingxiao. Walang seryosong nangyari sa akin, pero may nangyaring masama sa'yo. Hindi mo gagawin ito para sa akin, ngunit upang ipaghiganti ang iyong sarili. Ang kanyang mga mata ay mabangis habang sinasabi ang kanyang mga susunod na salita. Gusto kong tulungan mo akong pumatay ng tao. Inasahan na ni Ban Luming na ito ay magiging seryoso. Patayin mo sino? Sinabi ni Rong Bingxiao, ang kanyang pangalan ay Jordan Steele.
Jordan Steele. Nagulat si Banluming. Sa puntong ito, hindi pa niya narinig ang tungkol kay Jordan Steele. Hindi pa dumalo si Jordan sa kanyang unang mahusay na pagpupulong at hindi gaanong tao sa 8 lihim na pamilya ang nakakaalam tungkol sa kanya. Gayunpaman, nahulaan ni Banluming mula sa kanyang apelyido na Steele na maaaring mula siya sa lihim na pamilyang iyon mula sa Villa. Tinanong ni Banluming, siya ba ay mula sa pamilya Steele? Tumango si Rong Bingxiao. Agad na naramdaman ni Banluming na ito ay medyo nakakalito. Kung ordinaryong tao man yon, hindi mahalaga kung pinatay siya ni Banluming. Gayunpaman, kung ito ay isang tao mula sa lihim na pamilyang Steele, hindi siya maaaring kumilos ng padalos-dalos at tuluyang makagambala sa kapayapaan sa pagitan ng 8 dakilang pamilya. Maliban kung pinahintulutan siya ni Rong Bailon. Gayunpaman, sinabi ni Rong Bailon kay Banluming kanina na anuman ang hilingin sa kanya ni Rong Bingxiao, kailangan lang niyang gawin ito. Hindi na kailangang humingi ng pahintulot sa kanya. Dagdag pa rito, si Rong Bailon ay palaging natutuwa kay Rong Bingxiao. Alam niya na dahil gusto ni Rong Bingxiao na patayin si Jordan, malamang na-provoke siya ng huli. Kaya pumayag si Banluming. Sige, tutulungan kitang patayin siya. Nasaan na siya? Mabilis na kinuha ni Rong Bingxiao ang kanyang telepono at hinanap ang tracker app. Nagpakita ng senyales ang tracker na naka-embed sa katawan ni Jordan ngayong 2020 na siya. Ipinapakita ang kanyang telepono, sinabi ni Rong Bingxiao kay Banluming. Nandito siya. Tiningnan ni Banluming ang mapa ng Villa at napagtanto na nasa Scaneteles Lake ito sa Villa. Malayo ang layo noon. Sinabi ni Rong Bingxiao, walang oras para mawala. Lumipad tayo kaagad. Hindi madaling harapin ang Jordan. Kailangan nating magpakilos ng isang piling koponan. Gayon din, dapat tayong magdala ng mga sandata ng panahon at biochemical weapons. Nagulat si Banluming. Dapat si Jordan ang pangatlong henerasyon ng pamilya Steele, di ba? Pumapatay lang kami ng isang bata na halos kasing edad mo lang. Hindi naman kailangang maging masyadong maluho, di ba? Sa totoo lang, maaari lang akong magpadala ng sinuman para makipag-ayos sa kanya. Umiling si Rong Bingxiao. Hindi, makinig ka sa akin. Ang batang iyon ay napakahirap pakitunguhan. Gaya ng sinabi ko, dalhin ang lahat ng mga sandata ng panahon at kung ano paman. Talagang karapat-dapat si Jordan na mamatay sa pamamagitan ng ating malalakas na lihim na sandata. Kahit na ano, si Jordan ay isang Diyos pa rin. Bagamat kinasusuklaman ni Rong Bingxiao si Jordan, iginagalang pa rin niya ang kanyang katayuan bilang isang Diyos. Gaano man kalaki ang sandata, karapat-dapat si Jordan sa gayong paggamot. Walang ibang sinabi si Banluming. Dinala niya ang lahat ng uri ng armas at mabilis na lumipad sa Scaneteles Lake. Sa Scaneteles Lake, nasa bangka sina Loren at Chlo. Sila lang ang nasa magandang lawa. Maya't maya'y maririnig mula sa bangka ang masayang tawa ni Chlo at ang kanilang magagandang boses sa pagkanta. Sa isang malayong mataas na lugar, pinagmamasdan ni Jordan ang kanyang asawa at anak na babae na may isang peres ng binokular na imbento ng isa sa mga lihim na pamilya. Nabook ni Loren ang buong lawa, kaya nabook ni Jordan ang lahat ng magagandang lugar sa paligid ng lawa. Sa kasalukuyan, mayroon lamang Jordan, Loren, Chlo at ang boatman sa loob ng radius na 12 ng kilometro. Itinuring ito ni Jordan bilang bakasyon ng pamilya. Ayaw niyang may mang-istorbo sa kanilang tatlo. Sa bangka, tumingin si Loren sa kabila ng lawa at hindi napigilang mapabulalas, napakalinaw ng tubig ng lawa. Kitang-kita ko pa ang mga halamang tubig sa loob. Nakangiting sagot ng boatman, ang tubig sa Scaneteles Lake ay hindi lang malinis at malinaw, nakakapagpalakas pa ito ng fertility. Ang mga babaeng gustong magbuntis ay pumupunta dito, lalo na para uminom ng isang subo ng tubig sa lawa, at makakapag-anak sila pagbalik nila. Ang boatman ay mukhang isang simple, tapat na kapwa na naniniwala pa rin sa alamat. Natagpuan ni Chlo ang katotohanan na ito na napaka-magical. Sa pag-akalang ito ay totoo, hinimok niya si Loren. Ma, humigop ka. Sa ganitong paraan, magkakaroon ako ng nakababatang kapatid na lalaki at babae. Pagbalik ni tatay, matutuwa siyang malaman na binigyan mo ako ng isang nakababatang kapatid. Hindi nakaimik si Loren. Naisip niya na kung talagang bumalik ang ama ni Chlo at nalaman niyang nanganak na siya, na ilang taon na niyang hindi nakita, malamang namamatay ito sa galit, hindi ba? Hinawakan niya ang ulo ni Chlo at sinabing, kailangan nating maniwala sa agham.
Ito ay isang gawa-gawa lamang. Hindi ka mabubuntis sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig. Walang magic na tubig sa mundong ito, maintindihan? Curious na tanong ni Chloe, kung gayon, paano ka nabuntis ni Daddy noon? Nahihiya si Loren at hindi alam kung paano ipapaliwanag. Umiti din ang boatman. Hindi pinansin si Chloe, inabot ni Loren para haplusin ang malinis na tubig ng lawa. Isang nakakapreskong pakiramdam ang agad na dumampi sa kanyang mga daliri. Nang makita ito, napakasaya ni Chloe at sinabing, "Mommy, gusto ko rin itong hawakan." Binuhat ni Loren si Chloe at hinayaan siyang hawakan ang tubig ng lawa. Isang matinding lamig ang biglang bumalot sa lawa. Ang orihinal na maaraw na kalangitan ay nagbago ng kulay. Nawala ang araw at naging makulimlim ang panahon. Nagsimulang bumagsak ang mga snowflake. Oh my goodness, bakit umuulan? Nagulat din ang boatman. Unti-unti, nalaman niyang hindi na niya kayang magsagwan ng bangka. Ang tubig sa lawa ay nagiging yelo. April snow. Sa di kalayuan, nakita rin ni Jordan na kakaiba ang eksenang ito. Kaya naman, agad niyang inilabas ang kanyang telepono at hinanap kung talagang nag-snow noong 2020. Ang kanyang telepono ay mula noong 2022 at ipinakita sa mga resulta ng paghahanap na nangyari ang phenomenon na ito noong 2020. Pagkatapos maghanap ng ilang keyword, nakakita siya ng ilang naugnay na balita. Isang pahayagan sa umaga ang nag-ulat, umuulan ng nyebe at kasing lamig ng Disyembre. Maraming lugar ang nakararanas ng nyebe noong Abril. Ang Scaneteles Lake ay hindi lamang ang lugar. Bumagsak ang snow sa buong New York. Kaya ito ay dapat na mag-snow. Sa totoo lang, hindi gaanong kakaiba para sa pag-snow noong Abril sa isang lugar tulad ng New York. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagulat kay Jordan at sa iba pa. Ilang minuto lang, naging yelo ang tubig ng lawa. Imposible yan. Laking gulat ni Jordan nang makita niya ito. Kahit na umuulan ng nyebe at bumagsak ang temperatura, imposibleng i-freeze ang tubig ng lawa sa napakaikling panahon. Sa lawa, ang bangkang sinasakyan ni Loren at Chloe ay tuluyang naipit sa gitna ng lawa. Hindi ito makagalaw sa lahat. Naku, hindi. Biglang sumama ang pakiramdam ni Jordan. Si Chloe naman ay abnormal na excited. Umuulan ng nyebe at nagyelo ang tubig sa lawa. Sa kanyang opinyon, ito ay masyadong mahiwaga at kawili-wili. Kaya naman, biglang tumalon si Chloe mula sa bangka at papunta sa nagyelong lawa. Chloe! Sabay na sigaw ni Loren at Jordan. Napakadelikado ng mga kilos ni Chloe. Isa itong lawa. Malulunod ang isa kapag nahulog sila. Gayunpaman, ang lawa ay nagyelo at si Chloe ay mahusay na tumatalon dito. Gayunpaman, agad na binalaan ng boatman si Loren. Ibalik ang bata sa bangka. Kung may mangyari, ito ay magiging napakahirap. Ganon din ang iniisip ni Loren. Mabilis siyang lumapit kay Chloe. Baby, be good. Halika kay mommy. Gayunpaman, nagustuhan ni Chloe ang pakiramdam na nasa lawa. Umiling siya. Hindi, gusto kong mag-skate. Mom, di ba sabi mo gusto mo akong matutong mag-skate? Dahil doon, nagsimulang mag-slide pasulong si Chloe sa nagyelong lawa. Chloe. Sa takot na may mangyari kay Chloe, tumalon din si Loren sa bangka. Sa kabutihang palad, ang ibabaw ng lawa ay talagang nagyelo. Kaya nitong hawakan ang bigat ng isang matanda na tulad ni Loren. Maingat na hinabol ni Loren si Chloe. Ma, halika at habulin mo ako. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis mag-slide, hehe. Nang makita ni Chloe si Loren na bumababa sa bangka, hindi niya alam na ginawa niya yon para ibalik siya. Gusto pa niyang makipagkumpetensya sa kanyang ina. Sa huli, tumakbo pa si Chloe. Bata pa si Chloe at hindi alam ang panganib. Bilang karagdagan, siya ay magaan at ang kanyang mga sapatos ay angkop para sa skating. Mabilis siyang nadulas sa yelo. Samantala, hinabol naman siya ni Loren na may kaba. Habang humahabol siya, sinabi niya sa tono ng pagsusumamo, "Chloe, nakikiusap ako sa'yo. Tumigil ka sa pagtakbo. Hindi makahabol si mommy." Ngunit si Chloe ay patuloy na masayang naglalaro sa yelo. Sa di kalayuan, sobrang sama ng loob ni Jordan nang makita niya ito. Mabilis niyang hinanap ang mga keyword na frozen lake sa kanyang telepono noong 2022, ngunit wala siyang nakitang anumang naugnay na balita. Hindi pwede yon.
May balita ng snow noong Abril sa New York, ngunit wala sa isang nagyayalong lawa. Napakalaking bagay, ngunit hindi ito gumawa ng balita. May mali. Paano naging posible para sa isang maaraw na araw na biglang naging isang araw ng nyebe? Paano naging posible na ang ibabaw ng lawa ay agad na nagyelo? Biglang naisip ni Jordan ang isang posibilidad. Pwede bang isang sandata ng panahon? Nag-aral din si Jordan ng mga sandata ng panahon sa pangkat ng siyentipiko ng pamilyang Zheng. Sa kanyang opinyon, maliban na lang kung may gumamit ng weather weapon, imposibleng magbago ng husto ang panahon sa ganoong maikling panahon. At sa puntong ito, ang mga pamilyang Rong at Zheng lamang ang may kakayahang maglunsad ng mga sandata ng panahon. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Jordan kung bakit ilulunsad ng dalawang pamilyang iyon ang kanilang mga armas sa panahon sa New York. Para harapin si Lauren. Bagamat napakalakas ng pamilya Howard Savia, hindi sila dapat banggitin sa mata ng dalawang lihim na pamilya. Kung hindi sila nakikipag-ugnayan kay Lauren, isa lang ang posibilidad. Ako ba ang target? Nag-angat ng tingin si Jordan. Isang maliit na sinag ng araw ang biglang sumikat sa madilim na kalangitan. May kumokontrol talaga sa panahon. Kung muling sumikat ang araw at tumaas ang temperatura, matutunaw ang nagyelong ibabaw ng lawa. Mahuhulog dito sina Lauren at Chloe na nakatayo sa lawa. Nakanganib ang kanilang buhay. Boom! Biglang may putok ng baril mula sa malayo. Tumpak na binaril ng sniper ang boatman hanggang sa mamatay. Namatay sa lugar ang boatman at nahulog sa lawa. Damn it! Galit na galit si Jordan. Agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan sa pagkadyos upang mahanap ang lokasyon ng sniper. Pagkatapos ay ginamit ni Jordan ang Iron Man armor at lumipad papunta sa lugar. Ito ay isang malapit na pine forest. Maraming tao sa kabubatan, lahat armado. Ang kanilang mga armas at kagamitan ay pawang napaka-advanced. Lumapag si Jordan sa gitna ng grupo. Ban Luming. Rong Binxiao. Nagulat si Jordan nang makita sila. Kaya sila yon. Jordan, sa wakas nandito ka na. Bagamat nakasuot ng Iron Man armor si Jordan, nakilala siya ni Rong Binxiao sa isang sulyap. Siguradong siya si Jordan. Huminto sandali si Jordan at nagtanong, inactivate mo ang weather weapon para akitin ako. Bakit? Napansin ito ni Jordan na kakaiba. Ito ay 2020 at hindi pa siya dumalo sa dakilang pulong. Logically speaking, hindi pa rin alam ng pamilya Rong ang tungkol sa kanya. Bakit nila naakit si Jordan ngayon? Saka paano nila nalaman na nandito si Jordan? Kung sinusubaybayan nila ang Jordan, dapat nilang sinusubaybayan ang Jordan mula 2020. Si Jordan mula 2020 ay kasalukuyang nasa Orlando. Galit na sinabi ni Rong Binxiao, bakit? Dahil karapat-dapat kang mamatay. Hinikayat ka namin na kunin ang iyong pangit na buhay. Kung ayaw mong mamatay ang iyong asawa at anak, magpakamatay ka. Tumingin si Jordan kay Rong Binxiao at napagtanto na ang 17 taong gulang na bersyon na ito ng kanya ay kapareho ng 19 taong gulang na bersyon. Ito ay ang parehong batang lalaki, kaya walang kakaiba tungkol dito. Gayunpaman, ang paraan ng pagtingin niya kay Jordan ay pareho. Dahil dito ay labis na nataranta si Jordan. Noong 2022, kinasusuklaman ni Rong Binxiao si Jordan dahil naniniwala siyang siya ang dahilan ng pagkamatay ni Ban Luming. Gayunpaman, walang dahilan si Rong Binxiao mula 2020 para kamuhian si Jordan. Agad na nahulaan ni Jordan na ang batang lalaki sa kanyang harapan ay hindi mula sa 2020. Tiyak na naglakbay din si Rong Binxiao pabalik sa nakaraan. Ikaw ay Magsasalita na sana si Jordan nang pigilan siya ni Rong Binxiao. Hindi sinabi ni Rong Binxiao kay Ban Luming kung sino talaga siya. Ayaw niyang masyadong malaman ni Ban Luming dahil hindi niya kayang baguhin ang kasaysayan. Tumahimik ka, sigaw ni Rong Binxiao. Dahil nahulaan mo na kung sino ako, mamatay ka na lang ng tahimik. Walang magandang maidudulot ang pagsasabi kaninuman. Dapat mong malaman iyon. Kung isiniwalat ni Jordan na si Rong Binxiao ay naglakbay pabalik sa nakaraan, malalaman ni Ban Luming at ng iba pa. Hindi nila magagarantiya na hindi ito makakaapekto sa timeline. Ngumiti si Jordan. Kaya, ito ay isang maliit na bata na nasa hustong gulang na gustong pumatay sa kanya para sa paghihiganti. Si Jordan ay isang Diyos.
Paano siya matatalo sa isang 19 anyos na bata? Alam ni Jordan na kinasusuklaman siya ni Rong Bingxiao dahil sa pagkamatay ni Ban Luming. Talagang gusto niyang patayin ni Ban Luming si Jordan bilang paghihiganti. Kaya naman, sinabi ni Jordan, kung ipinangako mo sa akin na hindi mo muna gagamitin ang iyong sandata sa panahon at hindi hahayaang matunaw ang lawa, handa akong labanan ang sundalong ito sa tabi mo ng isa-isa. Handa akong mamatay sa ilalim ng kanyang kutsilyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Rong Bingxiao nang marinig niya ito. Namatay si Uncle Ban dahil sa Wizard na yon, si Jordan. Kung papatayin ni Uncle Ban si Jordan mismo, ito ay magiging tulad ng paghihiganti 2 taon ng maaga. Agad namang sumang-ayon si Rong Bingxiao. CJ, hahayaan kitang mamatay sa ilalim ng kutsilyo ng Tito Ban ko. Kinuha ni Rong Bingxiao ang isang laser knife mula sa armory at ibinigay ito kay Ban Luming. Uncle Ban, huwag kang magpigil. Patayin mo itong Wizard at matutupad ang hiling ko. Hawak ang high-tech na sandata, naisip ni Ban Luming na ito ay sobra-sobra na. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang paghawak sa laser knife at sinabi kay Jordan, maaari kong sirain ang iyong pangatlong rate na sandata ng Iron Man sa isang laslas. Bago ka mamatay, bibigyan kita ng pagkakataong lumuhod at magsisi sa harap ni Young Master Rong. Pag makaawa sa kanya na patawarin ka. Mayabang natawa ni Jordan. Hindi talaga maintindihan ni Ban Luming ang sitwasyon. Hinihiling kay Jordan na lumuhod kay Rong Bingxiao. Karapat-dapat ba siya? Maging ang lolo ni Rong Bingxiao ay kailangang magpakita ng paggalang kay Jordan. Walang pakialam si Jordan sa isang brat na katatapos lang tumanda. Ang kasalukuyang plano ni Jordan ay makipaglaban kay Ban Luming. Sa isang banda, maaari siyang magtagal para mahuli ni Loren Sichlo at dalhin siya sa isang ligtas na lugar sa lawa. Sa kabilang banda, ito ay isang pagkakataon upang ibalik ang mga talahanayan. Ang katawan ni Jordan ay binago. Ang kanyang bilis at lakas ay higit pa sa isang ordinaryong tao. Bilang karagdagan, nakasuot ng Iron Man armor si Jordan at maaaring lumipad sa paligid. Pambihira ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Hanggat mabilis siyang umatake sa tamang oras, gaano man karami ang tao o high-tech na armas ng kabilang partido, wala silang magagawa kay Jordan. Kumpiyansa na inabot ni Jordan si Ban Luming at sinabing, maaari mong subukan at tingnan kung mababasag mo ang aking Iron Man armor. Ngumisi si Ban Luming. Isa lamang itong masamang kopya ng isa mula sa pelikula. Sa palagay mo ba ay ganap na kayang gayahin ng antas ng teknolohiya ng pamilya Steele ang armor ng Iron Man? Alam ni Ban Luming ang lahat tungkol sa Iron Man armor ni Marvel. Maaaring lumipad palabas ng Earth ang Iron Man armor sa Marvel at hindi masisira. Maaari rin itong magpaputok ng napakalakas na laser cannon. Tanging ang pamilyang Rong ang maaaring lumikha ng gayong dominante at perpektong baluti. Imposibleng magkaroon ng ganoong kakayahan ang pamilya Steele. Sige, dahil si Young Master Rong ang nag-utos nito, papatayin kita ngayon. Itinutok ni Ban Luming ang kanyang laser knife kay Jordan. Dahil ito ay isang laser weapon, hindi na niya kailangan pang lumapit sa Jordan. Maaari niya itong patayin mula sa malayo. Gayunpaman, sa harap ng gayong nakakatakot na pag-atake, bahagyang ikiling ni Jordan ang kanyang katawan at iniwasan ito. Bang! Ang laser attack ni Ban Luming ay dumapo sa isang malaking pine tree sa likod ng Jordan. Ang puno ng pino ay agad na nahulog sa lupa at nabasag sa dalawa. Ano? Hindi makapaniwala si Ban Luming na nagawang iwasan ni Jordan ang kanyang unang strike. Ito ay isang laser weapon. Ito ay hindi makatao mabilis. Sa oras na napagtanto mo na ang kabilang partido ay malapit ng umindayog sa iyo, huli na para umiwas. Anong maliksi na galaw? Hindi nangahas na maging pabaya si Ban Luming at nagpatuloy sa paglaslas kay Jordan. Gayunpaman, bahagyang tumalon si Jordan at lumipad patungo sa isang mataas na sanga, madali itong naiwasan muli. Ano? Tumangging maniwala si Ban Luming. Ilang beses pa niyang inatake si Jordan, ngunit wala ni isa man sa kanyang mga pag-atake ang nakipag-ugnayan. Natigilan din ang mga nasasakupan ni Ban Luming. O aking Diyos, ang taong ito ay kamangha-mangha. Talagang naiwasan niya ang napakaraming pag-atake ni Mr. Ban. Maaaring ang imitasyon na baluti na ito ay may otomatikong sistema ng pag-iwas. Mahuhulaan nito ng maaga ang pag-atake ng laser. Pwede naman. Kung hindi, walang ibang paliwanag. Imposibleng malaman niya ng maaga ang lahat ng galaw ni Mr. Ban.
Inakala ng lahat na napakahusay ng sandata ni Jordan, ngunit sa katunayan, ito ay isang ordinaryong kopya lamang. Ang tunay na makapangyarihan ay si Jordan. Mahuhulaan nga niya ang direksyon ng pag-atake ni Ban Luming ng maaga dahil siya ay isang Diyos. Damn it! Hindi alam ni Ban Luming at ng iba pa, ngunit alam ni Rong Bingxiao. Gayunpaman, hindi masabi ni Rong Bingxiao kay Ban Luming. Kung sasabihin niya kay Ban Luming na si Jordan ay isang Diyos-Diyosan, ang mga bagay-bagay ay magiging napakagulo. Tiyak na sasabihin ni Ban Luming kay Rong Bailon mula 2020. Pagkatapos ng ilang beses na pag-iwas sa mga pag-atake ni Ban Luming, lumipad ng pabalik-balik si Jordan sa puno na inaakit si Ban Luming ng di kalayuan mula sa iba. Tumayo si Jordan sa isang puno at kinukutya si Ban Luming. General Ban, iyon lang ba ang mayroon ka? Ni hindi mo kayang patayin ang isang tulad ko na nakasuot ng replica armor mula sa isang pelikula. Karapat-dapat ka bang magtrabaho para sa pamilya Rong? Bakit hindi ka pumunta sa pamilya ko at sasanayin kita ng mabuti? You start. Ikaw na mayabang, tadtarin kita ng meat paste. Galit na galit si Ban Luming at patuloy siyang hinahabol. Si Jordan, na buong oras na umiiwas, ay biglang inatake si Ban Luming matapos makaiwas ng isang beses. Tito Ban, mag-ingat ka. Nag-alala si Rong Bingxiao. Protektahan si Tio Ban. Sigaw ni Rong Bingxiao sa kanyang mga tauhan. Agad namang itinutok ng iba ang kanilang mga baril, kanyon at mga sandatang laser sa Jordan. Nagkasundo sila sa one-on-one match pero ngayon ay naging multiple men against one. Alam ni Jordan na sila ay magiging walang prinsipyo. Actually, nagpapanggap lang si Jordan na inaatake si Ban Luming. Ang tunay niyang target ay si Rong Bingxiao. Swish! Lumipad si Jordan sa ulo ni Ban Luming, nilagpasan siya at ang iba pa, at sinunggaban ang walang pagtatanggol na si Rong Bingxiao. Damn it! Bitawan mo si Young Master Rong. Jordan, nililigawan mo si kamatayan. Kilala mo ba kung sino ang binihag mo? Kung maglakas loob kang hawakan ang isang hibla ng kanyang buhok, ang buong pamilya Steele ay ililibing kasama niya. Sigaw ni Ban Luming kay Jordan. Labis siyang nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Rong Bingxiao. Hinawakan ni Jordan si Rong Bingxiao at itinutok ang tanging sandata sa kanyang baluti sa kanyang ulo. Inikot niya ang mga mesa. Alam niya na hanggat nasa kanyang mga kamay si Rong Bingxiao, ang iba ay hindi maglalakas loob na kumilos ng walang ingat. Damn it! Ikaw nakasuklam-suklam na kapwa. Tanggalin mo ang iyong sandata kung maglakas loob ka. Mag-isa tayong lumaban. Tadtarin kita ng meat paste. Galit na sabi ni Rong Bingxiao. Umiti si Jordan at sinabi sa maluwag na tono, Rong Bingxiao, napakabata mo pa at wala pa sa gulang para harapin ako. Si Rong Bingxiao, nakakadating pa lamang, ay gustong harapin si Jordan, na nakaranas ng labanan mula noong siya ay bata pa. Hindi man lang natakot si Jordan, kahit ang ama ni Rong Bingxiao, si Rong Bailon, lalo na ang batang ito. Ganap na dinurog ni Jordan si Rong Bingxiao sa lahat ng aspeto. Banta ni Jordan kay Rong Bingxiao. Gusto kong makitang ligtas na umalis ang mga tao sa lawa. Bago yon, bawal kang mag-activate ng anumang weather weapons. Bawal mong baguhin ang panahon at temperatura ng lawa. Bagaman noon ay Abril, ang nyebe ay lumipad sa kabubatan. Ang malamig na hangin ay mapang-api, tulad ng hilagang silangan sa taglamig. Sa tuwing magsasalita si Jordan o Rong Bingxiao, ang kanilang hininga ay makikita bilang puting usok. Walang pagpipilian si Rong Bingxiao kundi ang magkompromiso. Sa lawa, sa wakas ay nahuli ni Loren si Chlo at hinawakan siya. Lumingon siya at napagtantong patay na ang boatman. Alam na kailangan nilang makatakas sa lalong madaling panahon, tumakbo siya palabas na may bitbit. Chlo. Tinawag niya ang kanyang lolo at umalis sa New York patungo sa kabisera. Pagkaalis niya, agad na natunaw ang nagyelong lawa. Ang tubig sa lawa ay naging kasing linaw ng dati, at unti-unting bumaba ang temperatura. Umuulan pa rin ang nyebe dahil ayaw ni Jordan na masyadong mabilis magbago ang panahon. Dahil umuulan ng nyebe, dapat itong patuloy na umuulan ng ilang sandali. Sabi ni Rong Bingxiao, sige, ligtas na ang babae mo. Bitawan mo ako, i-start ka. Ngumiti si Jordan at bumulong sa tenga. Rong Bingxiao, sabihin mo sa akin, nasaan ang 2020 mong sarili ngayon?